Nakita kong post na di umano ay dumarami na ang kaaway ng mag-asawa. Well, unti-unti na nga dumarami, pero nung pasimula, konti lang. Unang-una si Miss Marlica ang umimik. Si Senadora Amy, una ring pumuna nun, di ba, sa mga desisyon ni Kuting. Hindi ko alam kung ano yung unang nabati ko si Senadora Amy nun, pero isa siya sa, parang ibinalita nun, na kinontra, I think sa asukal ba yun, or whatever, may kinontra nun si Senadora Amy sa unang desisyon agad ni Kuting. And then si Miss Marlica, nagbo-vlog na nga, pumupuna na, Miss Pebbles, nandyan na rin, si Miss Sas, bumabatikos na rin, pero medyo late na si Miss Sas, even Attorney Trixie, si Attorney Glenchong matagal bago nagsalita, di ba? Attorney Vic Rodriguez na nahimik din dahil na naligwak sa banga. Ang mga mag-aamang Duterte ngayong taon lang yata, if not last year, unti-unti na rin pumupuna. Meron ng hakbang ng maisog. Ayun nga po, meron ngayong parang conference or something ngayong kasabay ng program natin na no to BBM and US proxy war, kasi isasalang talaga po ni Hello Kitty ang Pilipinas sa giyera, mga ate at kuya, na dinidinay niya yan nung natanong siya sa Bataan. Kung ano baga ang purpose, ba't nandito ang mga kano? Ang sabi niya, tutulong lang daw pag may bagyo, no? Tutulong sa mga pagdadala ng mga relief goods, ganun, sa relief operation, sa emergency, pag may bagyo, may lindol, at kung ano-ano pang calamity, yan, tutulong daw sila. Ang anemika, yung pala, ba't may mga missile, babarilin ang mata ng bagyo? Pag lumindol, anong babarilin nila? Yung lupa? Pag sumabog ang bulkan, bobombahin nila ang bunganga ng bulkan para tumahimik? So, unti-unti na nalalaman kung ano at bakit nandito ang mga kano, ano ang purpose nila. So, isa lang yan sa mga kasalanan, yung laging may nananalo sa loto, yung pagiging bungol, manhid, bingi, bungol nga, manhid, bungol nga, bingi yun. Kasi hindi lang alam ng iba yung ibig sabihin ng bungol. Akala ng iba yung bungol ay, ano ba yun ang pagkakaunawa ng iba sa bungol? Like, syunga, something like that, no? Ang alam ng iba. Or tanga, syunga nga. Pero ang bungol is bingi, right? So, bungol sa mga ngailangan ng mga Pilipino, ang mahal ng bilihin, ang mahal ng pamasahe, kulang na kulang ang trabaho, ang liit ng sweldo, ang mahal ng bayarin, tubig, ilaw. Mga ate at kuya, first time kong mawala ng tubig, ha? Never itong nangyayari kay PRRD. Wala akong tubig ngayon, walang supply ng tubig. Ayan na, ay nasa probinsya ako, ba't naman mawawala ng tubig? Ano to, Maynila? First time. As in today. So, yun na nga po, di ba, nananawagan si VP Sara, paparating na yung mga panahon na mawawalan tayo ng tubig or kukulangin ng supply ng tubig at ng kuryente, ayan na nga. Tapos ang solusyon ni Kuting, magtipid po tayo sa tubig. Kasi El Nino na, climate change, kuning-kuning, magtipid po tayo sa kuryente kasi may rotating brownout. Kuting, kinamukha, bugok kang talaga. Right? Ano pong pwede nating analogy dyan? Say for example, pagkain kaya. Halimbawa, yung mag-asawa ay meron silang maliliit na mga right? May mga maliliit pa yung kanilang anak. Tapos, tama ba yun? Tapos, ramdam ng mag-asawa na marami silang babayaran, right? So, liliit yung budget nila sa mga gastusin, lalo sa pagkain. Tama ba yung analogy ko? So, sabi ng mga magulang sa mga bata, parang hindi. Pero pwede rin. Magtipid kayo, wag kayong kumain muna habang ay inutil na magulang, responsibilidad mo pa yan kasi hindi pa kayang tumayo sa sariling paa yung mga bata. Tama ba? So, gawa mo ng paraan na makakain siguro, no? O, ikaw maghigpit ng sinturon, wag mong sabihin na, wag muna kayong kumain ha, kasi hindi pwede. Right? Ang matinong magulang, gagawa at gagawa ng paraan. Kaya si Hodang kamote ang ilaga. Right? O kaya magtiba ka ng nyog or ng saging para may ubod ka or ubad. Pwede mang pang-ulam yun. Manghingi ka sa kapitbahay. Hindi yung sasabihin mo, magtipid kayo, huwag muna tayong kumain, huwag muna 3 times a day, once a day na lang tayong kumain, ha? Kasi,
something like that. But anyway, dumarami ang kaaway ng mag-asawa dahil ramdam na ramdam ng mga Pilipino na parang bumalik tayo sa panahon ng mga dilawan, lalong umirap ang buhay. Kay PRRD partida, mahirap din naman nun, lalo yung last 2 years dahil pandemic, tama ba? Maraming nagsaradong companies, maraming nawalan ng trabaho, hindi makaalis ng mga bara-barangay, nag-aantay lang tayo ng ayuda. Pero nairaos natin yung 2 years ni PRRD, right? And naiintindihan natin yun, pandemic, buong mundo yun. Pero nung panahon ni PRRD, nararamdaman ng mga Pilipino na mahal ni PRRD mga ang mga Pilipino, ang lahat, ang karamihan, if not all, na ang kanyang trabaho, di ba, ang kanyang mga desisyon ay para sa ikabubuti ng lahat. Pagpapalinis ng Boracay, pagpapalawig ng validity ng passport, build, giyera kontra droga, at kung ano-ano pang ginawa ni pakarami. Itong si Kuting, wala tayong, nasa ng build mo, Kuting? Right? Ano yung shabu mo na yun na naharang sa alitagtag? Nasaan na yung driver? At kung ano-ano pang mga kalokohan, kaya dumarami ang kaaway ng mag-asawa. Ano yung proof nito at ano ang resulta? Ito yung post ni Kuya Jason sa mga ate kuya. And thank you so much po kay ate Miss Sunny Topak sa kanyang pampalamig ng ulo ng Principes. So, ito yung post ni Kuya Jason sa mga ate at kuya. And ayan. Unawain natin ng bongga-bongga. Sabi, kung pati private conversations at room skirmishes, yung gulo, right? Bugbugan, suntukan, tadyakan, ay nakakarating kay Maharlika and Company. At ultimately ay nalalantad sa publiko, or eventually, malamang at sa hindi, lahat sa inner circle nyo ay naiinis o galit na sa inyo. So yung mga, ayun, hey, hello Katunying, hi Louie, mga ganong, yung mga ganong mga private conversation, nakakarating kay Miss Maharlika at kung sino-sino pang hinahatdan ng 'di ba ng mga puting ahas, maybe nakakarating kay PRRD yan, maybe nakakarating kina Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy kung sino-sino pang pwedeng pagkatiwalaan ng mga puting ahas. Tapos yung bugbugan ninyo na dinidinay nyo, nalaglag sa hagdanan, sinapok sa eroplano, nagbatuhan sa palasyo, at kung ano pa, nagbungangaan, nagmurahan, ay nakakarating sa mga vloggers na katulad ni Miss Marlica at kung sino-sino pa. Ano bang ibig sabihin yan? Di ibig sabihin, yung mga nakapalibot daw kina Kuting at ahas ay galit sa kanila. So, good luck na lang talaga. Siguro ano bang dapat gawin ni Kuting at ahas sa ganitong eksena mga at kuya? Maybe dapat nilang sibakin ang lahat ng empleyado ng Malacanang. Kaya nilang gawin yon. Like from the gardener to the PSG, hanggang sa mga caterers, sa mga chambermaids kung meron man, sino pa ba? Kung sino man yung mga nagtatrabaho sa loob ng palasyo, even the security, yung PSG nga, tanggalin nila lahat at paltan nila lahat ng bago. Kasi baka mamaya yung mga trabahador sa palasyong yan ay ever loyal pa rin kay PRRD. Although hindi naman malamang inabutan lang ni PRRD ng mga trabahador talaga diyan sa palasyo, no? Mga tagaluto, tagalinis at kung ano pa man. Mga security nga. Baka inabutan lang yan ni PRRD, malamang na-appoint na yan ni GMA, ni Ngoy-Ngoy, at kung sino pang naunang presidente. Si PRRD, feeling ko, hindi naman yan siguro magtatanggal para ang nandun ay pagkatiwalaan niya. Ang lahat naman sumusunod sa kanya eh. Kung dati yung habit sa palasyo, masasarap na pagkain, panahon ni Ngoy, sino pang naunang presidente, nung kay PRRD, ang gusto lang naman niya, dapat meron tayong daing, may tinapa, may ano ba yun? Yung munggo, ginisang munggo. Ang panghimagas ay turon. Turon, right? Or yung parang saging yun naman, turon na saging ba yun? Dahil ang sabi ni PRRD, hindi natin pera yan, kaya natin tipirin.
Oh, pera yan ng taong bayan. Malamang na-appreciate ng mga nagtatrabaho sa Malacanang yung pagiging payak ni Pangulong Duterte. Na-appreciate nila na iginagalang ni PRRD na hindi niya yan pera, pera yan ng tao, galing sa buwis natin. So dapat tipirin, right? Hindi abusuhin. Naging loyal kay PRRD or natutuwa. Ngayon, marami na raw sinipa. May narinig pa tayo na PSG na allegedly nagpakamatay. Nagbangbang ng sarili dahil sa pagpapahiya ni Butod. Oh. So sa kanilang pagiging elite, alam niyo mga tet kuya, di ba pumunta naman ako ng palasyo panahon ni Kuting. Nagpunta rin ako ng palasyo panahon ni PRID bago yung pandemic. As in February ako pumunta ng Malacanang, March yung simula ng pandemic, April lockdown na. Parang ganun yun eh. So, ibang-iba. Yung panahon ni Kuting, parang ano sila, parang hindi sila warm sa tao. Parang iniwanan na lang kami doon eh, after ng meet and greet niya, iniwanan na lang kami, and then inantay na lang nila kami umalis. Actually, hindi pa kami nakakaalis, nag-aano na sila, nag-a-arrange na naman sila doon sa pinaganapan ng meet and greet. Nilagyan nila ng mga tables para sa susunod na event, Christmas party pala yun ng media. So kami, para kaming mga basang sisiw na nagsipag-alisan na lang, selfie-selfie pa kami doon sa palasyo, syempre, nandun na kami eh. Pero si Kuting tumalilis na, after mag-speech ng mga 10-15 minutes, alis na sa meet and greet na yon. So, kita ko na parang hindi warm yung mga bagong empleyado ni Kuting doon, yung mga secretaries niya lalo na, parang ano mga plastic. Right? Malamang yun loyal sa kanya. What about yung mga matatagal na nagtatrabaho doon? Like mga caterers, mga chef, di ba? Yung mga tagalinis ng palasyo, loyal kaya sa kanila? Or baka pinagsisisipa na rin ni Butod? Pati nga daw yung mga communication equipment or software, pinaltan na raw dahil naghihinala sila. Bakit nakakalabas itong mga voice recording ni Ma'am Shi, right? At yung mga nangyayaring bugbugan, batuhan, bungangaan nila sa loob ng palasyo, nakakalabas, nakakarinig kay Miss Marlica, and na i-convey sa taong bayan. So, naiinis ang mga taong nakapaligid sa kanilang dalawa or sa kanilang lahat kasama yung kanyang mga appointees, di ba? Or appointees ni Butod. Galit na sa mag-asawa. So ang kaaway ng mga to, pasalamat sila ang media nabubusalan. Ang mga vloggers may mangilan-ilang nabubusalan, katulad ng kaibigan ni Miss Maharlika na pumunta pa ng US. Yung pala yung magsaspy lang kay Miss Maharlika, yung pala ay hangang-hanga kay Fierce Lady Butod na Trojan horse na square ang mukha. O si Taning, kumusta na? Ma'am Shi, dumarami ang kaaway mo. Si Taning, mamaya pag-usapan natin. Nasa na si Taning, hindi kayo may pagtanggol. Anyari. Kaibigan nyo bang talaga yan? Dumarami ang kaaway nyo pero parang wala kayong totoong kaibigan. Anong pag-uugali meron kayo or ano ang pinagagagawa ninyo na hindi gusto ng mga taong nakapaligid sa inyo? Even yung mga elites, nililibak-libak kayo. Something is off. Would you agree mga ate at kuya? Pa-comment pa sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.